Wala ka bang experience, wala kang degree, pero gusto mong mag-freelancing? Well, good news. Pwedeng kong ituturo sa iyo ang lahat ng steps na ito. Alamin kung anong kaya mong i-offer. Hindi mo na kailangan ng fancy resume para magsimula. Kailangan mo lang malaman kung anong kaya mong gawin ngayon. Marunong ka ba mag-type? Marunong ka bang gumamit ng social media? Marunong ka bang makipag-usap? Well, lahat ng yan pwedeng pagkakakitaan online. So start with what you have. Number 2, step 2, mag-aral ka ng in-demand skills. Yung libre muna. Hindi mo na kailangan gumastos agad. Meron tayong YouTube, meron tayong TikTok kung saan minsan makikita mo yung mga tutorial videos na ito. And even doon sa channel ko. Maraming libreng tutorial videos katulad ng virtual assistant, appointment setting, social media management, lead generation, basic graphic design, Canva editing. So, pili ka sa isa sa mga skills na yun and doon ka mag-focus. Kahit sa isang skill lang, pwedeng-pwede ka nang makahanap ng sarili mong client. Number 3, gumawa ng sariling portfolio. Ito ang madalas na tanong. Coach, wala pa akong experience eh. Paano ako gagawa ng portfolio? Well, simple lang. Gawa ka ng sample work. Halimbawa, kung gusto mo maging social media manager, gumawa ka ng sample Facebook post para doon sa imaginary client mo. Kung gusto mo naman maging VA, gumawa ka ng to-do list ng sample admin task. Ang mahalaga, meron kang maipapakita sa client mo. Number 4, maghanap ng client sa tamang lugar. Hindi lahat ng client nasa Upwork or nasa online jobs. Marami sa mga Facebook groups kung saan pwede kang mag-search ng virtual assistant or online jobs, hiring. Marami kang makikitang Facebook groups. Or mag-join ka sa mga freelancing communities. Doon, marami ang opportunities. Pero tandaan, wag na wag kang sumali sa mga scammy offers because legit clients will never ask for an upfront money. You have to take note of that. Kapag humingi sila ng upfront payment, chances are they are a scam client. Number 5, mag-apply ka kahit natatakot ka. Ito ang pinaka-importante, mag-apply. Kahit wala ka pang tiwala sa sarili mo. Kahit kabado ka, kahit hindi perfect ang English mo, kung hindi ka mag-a-apply, walang mangyayari. So you have to set a goal. Send at least 5 applications per day. At kapag merong nag-reply, i-search mo yung client. Maghanda ka at huwag kang matakot. Me personally, nagsamula din ako sa, walang-wala talagang alam about freelancing. Pero araw-araw ako nag-aaral, araw-araw ako nagle-learn ng mga bagong techniques or bagong mga skills, and araw-araw ako nag-a-apply. Hindi siya madali, pero posible. Yung ibang mga tinulungan ko ngayon, they are now making 50 to 100,000 a month by just doing freelancing. Kahit hindi sila college graduate like me. So kung gusto mong matuto, you can subscribe to my channel, sumali sa community ko. Doon tinuturo ko lahat ng step-by-step na process kung saan ka magsisimula, ano yung una mong gagawin sa first step ng pagiging freelancer mo. Doon ko rin tinuturo kung paano kumuha ng client ng mga legit client na hanap ay isang katulad mo. And if you have any questions, you can comment down below sa video na to and I'll make sure na pag nakita ko yung comment mo, magre-reply ako sa'yo. So that's it for today. So yan yung 5 steps na may tuturo ko kung paano ka ba talaga mag-start sa pagiging freelancer. Ano yung step mong gagawin. So thank you so much and I'll see you inside my community.